Isang pagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is God is our highest God. At syempre, patuloy pa rin tayo sa ating Bible Character Edition. So, ang concept natin for today is David's Psalm. So, makikita natin to sa Psalms chapter 16. So, ang sabi dito, keep me safe, may God for you, I take refuge. I say to the Lord, you are my Lord, apart from you, I have no good thing. I say of the holy people who are in the land, they are noble, ones in whom on all my delights. Those who run after other gods will suffer more and more. I will not pour out libation of blood to such gods, or take up their names on my lips. Sa Tagalog po, O Diyos, ingatan niyo po ako dahil sa inyo ako nangungulong. Kayo ang aking Panginoon, lahat ng kaputihang nakantam ko ay mula sa inyo, tungkol sa inyong lahat ng taong banal na nasa lupay ng Israel. Lubos ko sila ang kinalulugdan, ngunit ang mga sumusunod sa mga Diyos-Diyosan ay lalong mahihirapan. Hindi ako sasama sa paghahandog nila ng dugo sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Magsisimula tayo sa ating teaching. First teaching, the Lord is our highest God. So, kumbaga, si Lord, siya yung kataas-taas at kagalang-galang na ating Panginoon dahil lahat ng kabutihan is sinishare niya. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa mga taong nasasakupan din niya. Sa ating second teaching naman, the Lord alone is our portion and our cup. So, si God na iisang Diyos natin, syempre siya lang yung Diyos. Kapag mapagkukuhaan natin sa lahat ng bagay ng lakas, ng pangangailangan, at magbibigay lahat ng blessings para sa atin. So, sa ating third teaching naman, the Lord gives us counsel and instruction. So, si Lord, siya lang yung Panginoon talaga na magbibigay sa atin ng lesson, ng matututunan natin sa araw na pinagdadaanan natin sa buhay na mayroon tayo. And syempre, siya lang yung mag-i-instruct sa kung anong gagawin natin. So, dadako tayo sa ating application. First application, delight yourself in the Lord. So, palagi mong paaralan yung sarili mo na kailangan maging mabuti ka sa Panginoon. At syempre, kailangan mong panindigan yun. So, sa ating second application naman, understand that you are blessed. So, kailangan mo rin intindihin na sa buhay mo, kahit na meron kang big problems na nararanasan, or may mga problema na dumadaan sa buhay mo, is kailangan mo intindihin palagi na super blessed ka the way na nakakahinga ka sa buong mag-araw. So, sa ating third application naman, keep your eyes always on the Lord. So, yung mga mata natin, ibukas lang natin siya palagi para sa ating Panginoon at hindi sa kung anong bagay. So, dadako tayo sa ating last part, which is in discussion. Why are you blessed in the Lord Jesus Christ? So, para sa akin, sobrang blessed ko na mayroong Jesus Christ sa buhay ko kasi si Jesus Christ, siya lang yung nag-iisang Diyos na tumulong at nagbibigay ng buhay sa akin. So, yun lamang for today's discussion. Thank you for watching.